mo kami. Tinataas ka namin, tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Yun, sige po. Salamat to Per for that prayer, and also welcome at Janelle, Arlene, Kayla, and Almini. Thank you for joining our Zoom Bible reading today. And ngayon, we will study about the Book of Jonah. Siguro pamilyar na kayo dito kay Book of Jonah, or kay Jonah, sa story ni Jonah. Pero this is the first time, actually personally, this is the first time that I read the Book of Jonah. Although ilang beses ko narinig yung story niya. So medyo excited ako na mabasa at matapos to. And hindi naman ako nag-fail or hindi naman ako na-disappoint dun sa mga revelation na binigay sa akin ng Panginoon dito sa even chapter 1 pa lang yung nababasa ko. So let us go to the Word of God. The first one is the historical and cultural context of this chapter. So we can read na yung si Jonah ay nabuhay during the time of King Jeroboam II. So around siguro 88th century BCE. And si Jonah ay isang Hudyo or isang Jews. Siya ay from Israel. And also, itong story na to focuses mainly on sa isang lugar, yung tinatawag na Ninive. Yung Ninive is the capital of Assyria. Kung naalala nyo na pinag-aralan natin sa Book of Amos, Book of Joel, kung saan yung Assyria is isa siya sa mga inaasahang country ng Israel, pero isa din yung Assyria sa magbe-betray sa country of Israel. And so Nineveh is the country of Assyria is a very powerful enemy of Israel. And then Israel naman is a prosperous but morally declining country, yung pinag-aralan natin sa mga previous books. So yung role dito ni Jonah is to deliver God's message and call people to repentance. Ibig sabihin, ang goal talaga ni Jonah dito sa book na to is yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon na pumunta ka dito sa isang lugar na to, sa Ninive, and then ikaw ay magsabi ka ng message na ganito, that they have to repent from their sins and go back to God. So, dyan iikot yung buong story ng buong book of Jonah. And let us proceed with the whole chapter 1. Yan. Kumahanap. Yan. Let's read. Sabi dito sa Jonah chapter 1 verse 1 to 2. Sabi dito, now the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. So, God spoke to Jonah. Ang Panginoon ay nangusap kay Jonah and his own unique powerful way, and he told Jonah to do these things. Meron siyang dalawang pinapagawa kay Jonah dito sa book na to eh. First one is to go to Nineveh. Punta siya sa Nineveh. Punta siya dun sa lugar na yon. Yung Nineveh, kagaya ng sinabi ko, hindi siya sa Israel kung saan nakatira si Jonah. Siya ay sa Assyria, isang lugar na kalaban ng Israel. So you can just imagine, ito si Jonah, nasa Israel siya, itong Nineveh, itong Assyria, kalaban nilang country, and God told him na, sige, punta ka sa Nineveh. And then, pagpunta niya doon, second one, sabi dito sa arise, go to Nineveh and that great city and cry out against it. And pag sinabing cry out against it, parang sinasabi niya, pumunta ka doon and i-rebuke mo sila for their sins and call them to repentance. Sabihin mo sa kanila na mali yung ginagawa nila at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. So parang in our mind, siguro habang pinapakinggan natin to, sounds easy lang naman, parang pupunta ka lang doon. Tapos ay sasabihin mo lang sila na nagkakamali sila. So yung go to Nineveh, the city of Nineveh was a capital of the Syrian Empire and was a large and prominent city in its day. So you can just imagine yung Nineveh para siyang isang malaking city sa isang powerful na bansa. So itong bansa na to ay hindi nga siya sa Israel, and bukod doon, 'di ba sinabi ko nga kanina, si Jonah isa siyang Hudyo o isa siyang Jews. Tapos pinapapunta siya sa Ninive kung saan yung country na yon ay pagan sila. Una, hindi sila naniniwala kay Yahweh. Pangalawa, hentil silang bansa, ibig sabihin hindi sila manghudyo. And then sinasabi ni Jonah, basically pumunta ka doon sa lugar kung saan hindi ka welcome or foreigner ka doon. So,
you can just imagine na this yung lugar ng Nineveh is very intimidating para kay para kay Jonah. Sabi dito sa verse, "For their wickedness has come up before me. God wanted Jonah to go because he saw their wickedness." Ibig sabihin, nakita ng Panginoon kung ano yung wickedness, kasamaan, kasalanan buong bansa ng Nineveh. At yun yung pinapagawa niya kay Jonah. Punta ka doon, sabihin mo sa kanila na mali yung ginagawa nila, that their wickedness, yung wickedness nila nakikita ko. So he sees it all and may come to a point where it demands the specific warning and judgment of God. May nag-join. Yan, si Kaylin. Eileen. Hello, Kaylin. Yan. And yun ang pinapagawa sa kanya. Parang dalawang bagay, pumunta ka sa isang lugar na hindi ka naman gaano dong welcome. Pumunta ka dun sa isang lugar na pagan sila, hindi sila naniniwala kay Yahweh. Pumunta ka dun sa isang lugar na actually, kung mababasa natin sa ibang book, ang Assyria is describe sila as very violent. Hindi lang sila violent, very cruel din. And sabi dito, next slide. Sabi dun sa verse 1 to 3, Jonah's attempt to flee from God's call. 'Di ba? Sinabi nga ng Panginoon ni Yahweh sa kanya, Jonah, ito papagawa ko sa kanya, sa iyo. And then sabi, but Jonah arose to flee. Ibig sabihin, gusto niyang takasan, gusto niyang layuan kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Lord. Jonah was reluctant prophet. Kung mababasa natin, actually, yung Book of Amos, Book of Hosea, Book of Joel, medyo different siya dun sa pagkatawag kay Jonah. Kasi yung tatlong yun, very ano talaga sila. Sige Lord, kung anong pinapasabi mo sa amin, yun ang sasabihin namin sa iyo. Si Jonah, parang ano siya, parang ayoko naman yan Lord, yung pinapagawa mo. So he didn't want to do what God told him to do. So ayaw niyang gawin kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. There are some suggestions or some reasons na sinasabi yung mga Google Scholar, mga Bible Scholar, na dahilan daw kung bakit si Jonah is ayaw niyang gawin to. So let's go to our next slide. Sabi dito, the first one is, why didn't Jonah want to follow God's command? Bakit ba ayaw ni Jonah na gawin? Hindi ba mas madali na lang na gawin ni Jonah yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon? The first one is, it is a difficult job to do. So it may have been because he was given a very difficult job. Mahirap yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. If we can read from Nahum chapter 3 hanggang chapter 3 verse 1 to 4, na binibigyan dyan ng emphasis or binibigyan ng idea yung mga tao kung gaano ka-wicked, kung gaano kasama, kung gaano kalala yung sitwasyon dun sa Nineveh. Sabi ko nga, dun sa chapter na yun, sa verse na yun, dinidescribe yung Nineveh as very violent. Talagang nananakit talaga sila and very cruel, very immoral. You can just imagine yung mga lahat ng kasamaan talaga nandun na sa Nineveh. And Jonah had every reason to expect that at that day, siguro ina-expect ni Jonah na pag pumunta ako dyan, it's either, una, pwede nila akong imak na, ano ba yung sinasabi nito ni Jonah para namang baliw to? Or pwede siyang to be treated as a fool, parang, ito naman, sira ulo. Okay, bobo naman yan si Jonah. And mas worse doon is pwede siyang atakihin kasi yung mga gumagawa ng wickedness, yung mga gumagawa ng masamang bagay, kapag kinokorek mo sila and they don't want na makorek sila, usually inaatake ka nila and ang worst scenario dito is pwede siyang patayin if so yun yung mga bagay na pwedeng mangyari kay Jonah kapag sinunod niya si God dun sa pinapagawa sa kanya ni Yahweh. And the second one, so yun yung the first reason kung bakit ayaw niya. Ba't ganun yung screen? Kita niyo ba? Maliit Yeah. siya. Yun, okay na. Ba't ganun? Yan. Sabi din sa number 2, kung bakit ayaw daw ni Jonah na paggawin yung isang bagay. Because Jonah didn't want the Assyrians in Nineveh to escape God's judgment. So sabi ko nga din sa context kanina, 'di ba? Yung Assyria is kalabang country ng Assyria ang Israel. So you can imagine na si Jonah, taga-Israel siya, tapos pinapapunta siya ni Jesus pinapapunta siya ni God sa Assyria para i-correct yung wickedness nila. So imagine, parang tayo, 'di ba, meron tayong mga parang conflict with China.
So imagine parang kunwari ay sinabi sa iyo kunwari lang to ha, hindi naman minamanifest natin. Kunwari nagkaroon ng gera ang Philippines sa China, tapos sasabihin ni God kay UB, sabihin niya, UB pumunta ka sa China, ganito ang gawin mo. Eh ngayon, si UB, kilala niya si God na ala, pag itong mga taong taga China, itong mga nag-repent, patay. Hindi na to mga ito parurusahan ni Lord. Maawa ang Lord sa kanila. Ayoko nun, dapat sila yung maparusahan. Kasi nga, they are very against dun sa lugar ng Nineveh. So it was also because Jonah didn't want the Syrians in Nineveh to escape God's judgment. Ayaw ni Jonah na mag-repent din yung mga tao kasi gusto nila ni Jonah na maranasan talaga ng Nineveh yung kaparusahan o yung judgment. So, ganun siya. Parang yun yung dalawang reasons niya. Instead of doing it, the man, instead na gawin niya yun, parang iniisip niya na, hindi, parusahan na lang yung mga yan. Matitigas naman ang mga ulo yan. Ganyan ang iniisip ni Jonah kasi alam niya na kapag nag-repent yung mga tao ng Nineveh, is patatawa din sila ng Lord. So, actually, kung makikita natin dito, we can speculate kung ano yung reasons ni Jonah. Pwede nating pag-isipan, ano kayang dahilan ni Jonah? Pero alam nyo ba, na tayo mga Christian, especially Christians, God is also telling us to do the same thing. That God has commanded us to preach the gospel. Sobrang blessed na blessed ako habang binabasa ko to. Kasi kakatapos ko lang ding panoodin yung preaching ni Pastor Angel about sa awakening the evangelist in us. Kaya sobrang relate na makikita natin dito na also God is telling us to do the same thing sa Matthew 28 verse 19 to 20, that God calls us to go and preach the gospel. So, tatanungin ko kayo, meron ba kayong mas malalim na reasons kaysa kay Jonah para hindi i-share yung gospel? Or parehas din tayo ni Jonah na, hindi, ayokong i-share yung gospel kasi may reasons ako. Parehas ba tayo ni Jonah na disobedient sa call ng Lord? Na itong pinapagawa sa atin ng Lord, this is the great commandment or yung command talaga ng Lord sa atin to go and preach the gospel, to share Jesus to the world. And you can compare yourself kay Jonah na ako ba'y kagaya ni Jonah na disobedient? Kagaya ba ako ni Jonah na tinatakbuhan ko kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? 'Di ba? It is something that we can reflect, 'di ba? Okay, let's read on our next slide. Sabi dito, Jonah, asan na yung verse? Yan, basahin natin. Sabi that Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa. Kung malalaman nyo, si yung Tarshish, during that time, parang yun yung pinakamalayo na pwedeng puntahan sabi dito, the distant city of Tarshish was thought to be towards the end of the earth. Parang during that time, parang tinuturing nila yung Tarshish na parang yun ang pinakang dulo ng mundo. Jonah wanted to go as far as he could to escape God's presence, but this was a futile attempt. So parang ginagawa nila dito, actually dinidescribe na talagang ba't ganun yung screen? Baba, hindi Nakikita kaya niyo yung pagka nalipat ka ng top? Hindi. Kalahati, yan. Okay. Yan, malit na ulit. Okay na? Mm-mm. Yun. So makikita natin na si Jonah talaga, ginawa niya talaga yung best ng makakaya niya, yung best niya, yung kanyang pinakang malupit na kayang gawin para lang matakasan si Lord. Para magawa niya yung matakasan kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Lord. And this points us to our first lesson for today. The first one is this: you can run, but you cannot hide from God's calling. If you believe that, can you say amen or type amen? You can run, but you cannot hide from God's calling. Pwede ba i-type na din natin yan? You can run, but you cannot hide from God's calling. Amen. So we can try to go as hard as we can
to flee from God, pwede tayong tumakbo, umalis, tanggihan kung ano yung calling ng Lord, pero hindi natin kayang taguan kung ano yung calling sa atin ng Lord. Amen. 'Di ba? Pwede tayong tumakas, gawin natin kung ano yung gusto natin. We can run as far as we can, pero hindi natin pwedeng matakasan kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. In heading to Tarshish, Jonah intended to get as far as away from Nineveh, calling of God to go there as possibly could. 'Di ba? Ginawa niya yung the best na makakaya niya. Nakakatawa kasi dito yung mismo pagkakasabi dun sa verse. Tapos balikan natin. Sabi dito, he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. May part sa mind ko, and even kung mababasa natin dun sa mga ibang Bible scholar, na nakakatawa daw yung part na to ng yung section na to ng verse, itong yung he found a ship na parang hindi niya talaga intended na pumunta doon, pero dahil yun ay sige, yun na lang nakikita kong pwede kong maanuhan puntahan, parang yun na lang. Dahil yun yung nakikita niyang pwede or nakita niya yung ship na hindi parang parang ni-imagine ko siya na hindi naman talaga yung gustong gawin ni hindi naman talaga yun yung gustong gawin ni Jonah o hindi naman talaga yung lugar na gusto niyang puntahan, pero it is his emotion, yung emosyon niya, yung impulse niya ang nagtutulak sa kanya na makapunta doon. And alam niyo ba, na going to Tarshish is very difficult din. Mahirap din pumunta sa Tarshish. And also, yung pagpunta din sa Tarshish is very dangerous. So, 'di ba makikita natin dito yung example ng pagdedesisyon na that can lead to danger. 'Di ba? Minsan nadadala tayo ng emosyon natin sa ating pagdedesisyon, trying to escape God, trying to na makalayo sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Pero sometimes sa pagtakas natin sa Panginoon, ang dinatahak pala natin ay danger. 'Di ba? Let's read on our next slide. Sabi dito, Lesson 2, ito yung lesson 2 natin, the price of disobedience and blessing of obedience. We can read here na when we are led by our emotion, sometimes yung emotion natin, yung impulse natin can be very dangerous. Sometimes it can alam mo yun, pwedeng magbigay sa atin ng danger kapag hindi natin sinusunod yung call ng Lord sa atin o yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sometimes it can lead us, yung buhay natin mismo yung masira o buhay mismo natin yung maging maapektuhan. Pero alam niyo ba, some emotions may feel correct. Parang sometimes may mga emosyon tayo na parang tama naman. Pero let this be a reminder na hindi tayo mag-guide ng ating emosyon, ng ating nararamdaman, kundi maging leaded tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Pwede bang i-type natin sa comment section, be guided by the word of God. Be guided by the word of God. Amen. Sige, pwede tayong mag-comment. Be guided by the word of God. Alam nyo, kung mababasa natin dito, sometimes even if our action seems good, parang okay naman yung ginagawa natin to. Pero alam nyo ba na pwedeng isang bagay na ginagawa natin is maging less meaningful o mawalan siya ng kahulugan kung ginagawa natin to sa maling reason o maling intention. So, kung makikita nyo yung impulse naman ni Jonah na pumunta ng Tarshish, pwedeng siyang matawag na, ang tapang ni, parang ang tapang nito ni ang tapang nito ni Jonah Jonah Pero, even though yung impulse niya, sinasabi niya na matapang siya, pero mali siya. Kasi he is disobedient to God. Pwede yung impulse niya, sinasabi niya na self-denying naman si Jonah kasi parang siya pa nga nagbayad nung sa kanyang sariling pera para makapunta doon, tapos pumunta sa isang lugar na hindi naman siya doon comfortable, pero mali pa rin siya kasi nag-disobey pa rin siya kay Lord Sometimes may mga bagay tayo na parang ginajustify natin sa mga sarili nating mga action. Ginajustify natin sa pamagitan ng emotion. But if it is not leaded or guided by the Word of God or by Jesus or by the Holy Spirit, then it is still wrong. Hindi porket mukhang tama ay tama na. Amen. Amen ba? Hindi porket mukhang tama ay tama na. Correct ba? Amen. Hindi porket sa tingin mo ay okay naman to.
parang tama naman siya, parang okay naman siya. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng sa isip mo lang ay okay. It has to be led by the Word of God or by the Holy Spirit. Bakit ko sinabi din sa lesson number 2, the price of disobedience and blessing of obedience? Bakit? Kasi kung mababasa natin dito, dun sa slide natin, teka natin. Hirap ha. Sabi dito, di ba nabasa natin? Pumunta siya sa when he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare and went down into it. Sino nagbayad ng kanyang pamasahe? Sabi sa Tagalog, mababasa din natin yun sa Tagalog. Ang nagbayad ng pamasahe niya ay siya. So he paid the fare na siya yung nagbayad ng sarili niyang ng sarili niyang pera. Sometimes iniisip natin na ay porket may pera dito or may blessing dito, galing na siya sa Lord. Hindi ganon. Amen. Hindi ang basihan natin ay kung may pera ba doon sa bagay na yun o wala, kundi kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. Sometimes yung iba kasi madaling sabihin nila na hindi, dito kami dinadala ng Lord kasi may blessing dito. Pero I believe that ang isang tao, hindi dapat yung provision yung sinusundan niya, kundi yung vision na binibigay sa kanya ng Panginoon. Vision first before provision. Amen. Kasi madali namang gumawa ng paraan para ma-provide yung lahat ng mga pangangailangan natin. Pero napakahalaga na maging aware tayo na hindi tayo dun sa provision na sunod, kundi siya yung nagbibigay ng provision. Amen? Amen. Sabi dito, when you run away from the Lord, you never get to where you are going and you always pay your own fare. Bakit ko nasabi yun? Doon ba yun? Yan, sabi, when you run away from the Lord, you never get to where you are going and you always pay your own fare. Paano ko nasabing ganito? Kung mababasa natin, kung naimik. Nagaano, double. Mute po natin paano ba mag-mute? Sister, pa-mute nga po. Oo nga na. Oh, wala. Yeah. Wait lang ha, at nagpipidback Sister Ivy. Ayan. Sabi doon ay, sometimes pag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, may ginagawa tayo, and then yung ginagawa natin is hindi yung pinapagawa sa yung screen. Sometimes may what's happening? When we run away from God, kapag lumalayo tayo dun sa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, first thing is hindi tayo nakakapunta kung saan niya tayo dinadala. Pangalawa, tayo yung nagbabayad nung fare. What do you mean, Kuya Kenneth, na nagbabayad ng fare? Kasi kapag ang ginagawa natin is hindi yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung oras natin yung ginugugol natin, yung pera natin, yung sarili nating effort, sarili nating pera, sarili nating mga, kung ano yung meron tayo, yun yung ginagamit natin para magawa yung gusto natin. Kasi hindi nga natin siya sinusunod Ibig sabihin, we pay our own fare, tayo nagbabayad ng sarili nating pamasahe, kasi hindi natin sinusunod yung ginagawa niya. On the other hand, when you obey God, kapag sinunod mo yung pinapagawa niya sa'yo, nakakapunta ka kung saan kanya dinadala, and also, God provides fare. Amen? Ang Lord na nagpo-provide. Kaya nga lagi natin sinasabi, if there is a vision, there is a provision. Kapag hindi mo sinusunod kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Lord, nag-e-end up na lagi kang pagod, na lagi kang nahihirapan, lagi kang frustrated because you know na ang source mo o yung pinagmumula ng ginagawa mo ay hindi nagmumula sa Panginoon, kundi yung ginagamit mong lakas, yung ginagamit mo dun sa bagay na ginagawa mo na against sa sinasabi ng Lord is nauubos. On the other hand, when you are following God's command, when you are following God's way, ang Panginoon ang patuloy na nagsusupply, nagsusustain, at nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Amen? So for example, when you know that God called you na
alam mo na tinawag ka ng Panginoon na ikaw ay maging evangelist. God called you na talagang mag full-time sa ministry, maging pastor. Pwede mong sabihin na hindi muna ako hindi muna ako magpapastor, magtatrabaho muna ako. Dahil doon, hindi mo magawa yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon dahil nagtrabaho ka. Pangalawa, pagod na pagod ka lagi sa trabaho mo, hirap na hirap ka lagi dun sa estado ng buhay mo, tas laging kulang, laging hirap, laging hikahos. Kasi ang pinagmumula ng meron ka ay yung sarili mo lang. So there is a price in disobedience. On the other hand, kapag kuwari sinabi sa iyo ng Panginoon na magpastor ka, and then you follow God's command, ang Panginoon na magsusustain sa iyo, ang Panginoon na magbabayad ng pamasahe mo. Bakit? Kasi ang Panginoon na nagdala dun sa iyo sa bagay na yon. Amen? Kasi ang Panginoon ang nagtutulak sa iyo, ang Panginoon na nagtuturo sa iyo kung saan ka pupunta. So when we disobey, tayo ang nagbabayad. But when we obey, it is God who provides and who pays for our fare. Amen. Amen. And mababasa natin, tama. Nakakatawa din dito yung verse na to. Di ba sabi dito, sabi ni Jonah dito sa verse na to, he went to Tarshish from the presence of the Lord. Ibig sabihin, ang ginagawa niya dito, lumalayo siya sa presence ng Panginoon. Ginagawa niya yung kaparaanan. Everything that he can, lumalayo siya dun sa Nineveh para matakasan niya kung ano yung call sa kanya ng Lord. Pero alam niyo ba ang sinasabi ng Sinasabi ng Psalms 139 verse 7 to 10, Where can I go from your spirit? Saan ako pupunta? Palayo sa iyong spirit. Where can I flee from your presence? Paano ako makakalayo sa presence mo? If I go up to heaven, wag nasa langit. Pagka pumunta ako sa langit, you are there. When I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Ibig sabihin, wala ka talagang tatakasan, wala ka talagang lalayuan kasi wherever you go, you cannot escape the presence of God. Pwede bang i-chat natin dyan? You cannot escape the presence of God. Amen. You cannot escape the presence of our Lord Jesus Christ. Kahit sabi nga doon na pinakadulo na yung pupuntahan niya, pero hindi siya makatakas. Di ba? Hindi siya makaalis. Yeah. So, let's read. Sabi dito naman sa Jonah chapter 1 verse 4, But the Lord sent out great wind. So it was the Lord who stirred up the storm. Ang Panginoon na nagpadala ng bagyo sa kanila. And often think of Jesus calming the waters, but He can do that too. Sometimes lagi lang natin nai-imagine yung picture ni Jesus na kaya ni Jesus mag-calm ng storm. Pero He is also a God who can do this, who can steer the storm. Amen? Siya kaya ding mag-steer up ng storm. So, babasa natin yung ating lesson number 3 here. Sabi dito, our action have consequences on others. Amen. Na yung actions natin, pwede mong sabihin na, ay, itong gagawin kong disobedience sa Lord. Ako lang naman maapektuhan ito or para sa akin lang naman to. Ako lang naman, it is just between me and God. Pero do you believe, naniniwala ba kayo na yung actions natin may epekto yan sa ibang tao? Especially those people who are around us. Amen. We can read from this verse, sabi dito kanina, mababasa natin. Nasaan na tayo? Yan, sabi dito, But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Dahil nandun si Jonah, kahit yung mga tao sa paligid ni Jonah, nabulabog. Kahit din sa paligid ni Jonah, nawasak yung kanilang sinasakyang bangka, yung barko nilang sinasakyan, just because Jonah is there. So ibig sabihin yung disobedience natin may negative impact din yan din sa mga tao sa paligid natin. Pero I want to tell you something different. 'Di ba? Na-emphasize dito kasi na yung actions natin, yung disobedience natin can have a negative effects on the people around you. Now I want you focus on other things. Kung yung disobedience mo has a negative effect on the people around you, how much more your obedience
can have a positive effect to those around you. Amen. Kung yung negative, yung disobedience mo may epekto sa ibang tao, kung yung disobedience mo may epekto yan sa na negatibo dun sa ibang tao, how much more your obedience, how much more your confidence. Alam nyo, I've heard this multiple times, even sa mga kapatid natin dito na kasama natin sa Zoom. Sabi niya, even your obedience is someone's freedom. Your obedience is someone's salvation. Your obedience is someone's healing. Your obedience is someone's provision. Your obedience is someone's favor. Amen? Alam nyo ba na yung obedience nyo can have a positive effect para dun sa mga tao sa paligid mo? And alam nyo ba na ang testament nun ay ako, ikaw, kayo na nandito kasi kung walang obedient enough na magsumunod dun sa call ng Lord na sharean ako, i-share sa akin si Jesus, then I am not here. Sa pamagitan ng obedience nila, sa pagsunod nila sa Panginoon, someone was freed. And ako ang example nun. Kayo rin, kung walang nag-disciple sa inyo, walang nag-share ng gospel sa inyo, then wala sa inyong napagaling, wala sa inyong nagkaroon ng salvation, wala sa inyong nagkaroon ng freedom, wala sa inyong nagkaroon ng liberty from sins, from addictions, and salvation. We have all of these things because nakaranasan natin itong mga bagay na to because someone, a man of God, a woman of God, was used by the Lord and is obedient enough to follow Jesus Christ. Amen? Kung makapangyarihan yung disobedience, kung yung disobedience may negative effect siya sa tao, how much more your obedience? Kaya nga when God calls you na Kayla, i-share mo to sa nanay mo, i-share mo to sa kapatid mo. Pag sinabi niya na Almini, i-share mo to sa pamangkin mo, i-share mo to sa youth, i-share mo to sa ganito. Then your obedience to God, yung pagsunod mo sa Panginoon also has positive effects sa mga tao sa paligid mo. Amen? Pag sinabi kasi natin consequences, ang naiisip lang lagi ng iba negative consequences. But there is also a positive consequences in obedience. Can you type here, obedience? Pwede bang i-type natin sa chat box natin, obedience, pagsunod. Amen, amen. Let's go to verse 6, verse 5 to 6. Sabi dito, verse 5 to 6, the mariners were afraid and every man cried out to his God. Yung his God na sinasabi dito kasi papunta nga siya sa ibang lugar. So iba-iba yung Diyos nila during that time. And through the cargo that was in the ship and into sea to lighten the load. So makikita natin dito na alam nyo, meron talagang karakteristik ang mga tao na or merong ugali talaga din ng mga tao na very pare-parehas. Alam nyo, ang isa sa mga una ko napansin dito, when someone o yung isang tao nakakaranas siya ng problema, nakakaranas siya ng suliranin, for example, kagaya nito, binabagyo sila, nawawalan sila nasisira yung ship nila. Ang ginagawa lagi ng mga tao, think of what they can do, yung kaya muna nilang gawin bago sila lumapit sa Panginoon. Na-notice nyo ba? Even siguro sa mga kasama natin dito, parang laging ganun yung lagi nating unang naiisip. Pag nagkaroon ng problema, iisip ka muna ng paraan, iisip ka muna ng way kung paano, lagi kang nag-iisip muna ng way o ng sarili mong kaparaanan kung paano mo mareresolba yung sarili mong problema. 'Di ba? Na lagi ang iniisip muna natin, ano kayong pwede kong isolusyon dito? And then kapag hindi nag-work yung plano mo, tsaka ka tatawag sa Lord. Ganito din yung mababasa natin dito na binaba muna nila lahat yung mga kargamento nila, yung mga gamit nila, tapos nakita nila, walang effect. Tawag na tayo sa Lord, tawag na tayo sa Lord. And this is the reminder for all of us na do not let God or do not allow God to be your last option. Pwede bang i-chat natin sa chat box natin, hindi last option si Lord. Hindi last option si Lord. Amen. Yan. Alam nyo, minsan kapag ang tao, and even I, sometimes guilty din ako dito.
Na minsan kuwari, meron kang kailangang hanapin na pera or meron kang bayarin. Minsan iisipin mo muna, saan kaya makakautang? Saan kaya muna makakahanap ng ganito? Saan kaya makakahanap ng sagot sa ganito? Parang, tapos pag wala na, tsaka ka mapapapray na lang, Lord, kayo na talaga ang bahala. Ikaw na, Lord, ang bahala. Laging kapag wala ng option, last option na, laging si Lord ang last option. Pero tayong mga Kristiyano, sabi nga, wala sa EIG niyan. Wala sa EIG niyan. Hindi natin last option si Lord. Amen. When we face problems, when we face trials, when we face storm, let God be our first option. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, wag mo nang i-type, sabihin mo lang sa sarili mo, si Lord ang first option ko. Si Lord ang first option ko. Amen? And alam nyo, nakakalungkot dito kasi kung makikita nyo, parang babasa natin. But Jonah had gone down into the lowest part of the ship. Bakit si Jonas nasa ilalim, nasa kailalimang part ng ship? Kasi unang-una ayaw niyang makita. Nagtatago siya eh. Had laid down and fast asleep. Sabihin nyo na, wag nyo nang itay. Fast asleep. Ibig sabihin, tulog na tulog siya. Habang yung mga tao nagkakagulo, habang yung mga tao binababa na nila yung mga gamit nila, habang binabagyo sila, habang nasisira yung kanilang mga gamit, ay anong ginagawa ni Jonah? Siya ay natutulog. Yeah. Which leads us to our next lesson. Do not be a sleeping Christian. Pwede nga i-type natin dyan. Don't be a sleeping Christian. Ano ibig sabihin, Kuya Kenneth, nung sleeping Christian? Ano ibig sabihin, Kuya Kenneth, ng natutulog na Christian? Sabi, while the storm is raging, habang ang bagyo ay, habang binabagyo sila doon, si Jonah natutulog siya. So for him, in his mind, dahil siya yung natutulog, everything outside, dun sa kanyang panaginip, sa kanyang pagtulog, siya ay, ah, wala siyang pake. He is just sleeping. So parang nakakatawa yung picture na to na habang nagkakagulo ang lahat, yung mga sailors ay habang sila nandoon nagpe-pray sila sa mga Diyos-Diyosa nila, wala namang ginagagawa yung mga Diyos-Diyosa nila. Nandito naman itong someone na ito, itong tao na to. Nakilala na si Jesus, kilala niya si Yahweh, alam niya yung totoo tungkol kay Yahweh, pero wala siyang pakialam. Kasi he was sleeping. Yung mga iba, gawa sila ng gawa, trabaho sila ng trabaho, pray sila ng pray, hindi sila gumagana yung prayer nila kasi, bakit hindi gumagana? Kasi false yung Diyos nila, ikaw yung may tunay na Diyos na sinasamba, ikaw yung may Jesus, ikaw yung may Kristo ka sa puso, pero ang tanong, ikaw ba ay nagpe-pray o ikaw ba ay natutulog? Ano naman? 'Di ba? And yun yung nature nung pagkatulog ni Jonah. Kasi makikita natin dito na paano natin masasabing ang isang Kristiyano ay natutulog. Kagaya ni Jonah, usually kapag sleeping siya, yung ginagawa niya, nagtatago siya, is always hiding kasi unang-una ayaw niyang maistorbo. Ganun ba tayo minsan bilang isang Kristiyano na ay wag ka munang mag-ano at ako'y nagse-cellphone muna, wag muna akong dumalo sa Bible study kasi ako'y may ginagawa, or hindi muna ako mag-pray, or hindi muna ako umattend ng Sunday service. No condemnation, pero ganun ba tayo na we are hiding para hindi tayo ma-disturb, na hindi tayo maistorbo? Pangalawa, makikita natin dito na si Jonah slept in a place where he could not help with the work. Ibig sabihin, nandun siya sa isang lugar na hindi siya mapapansin or hindi siya makakatulong. Sometimes may mga ganun din Kristiyano na, ay, hindi ako magsasuggest ng ganito kahit alam ko yung dapat gawin. Kasi baka akong utusan yan. Baka akong pagawain yan. Ay, ayokong tumulong sa gawain ng Panginoon. Or sometimes makikita din natin dito yung mga nagpe-pray yung mga ibang tao. Siya, hindi siya nagpe-pray. And also, itong nakakatakot dito. Jonah slept when he was in great danger. Ganun yung mga sleeping Christians.
Yung mga Christians na alam nila na may danger, hindi lang sa kanya, may danger dun sa kanyang pamilya, may danger dun sa mga kakilala niya, dahil hindi nila kilala si Jesus, pero wala siyang paki. Paki ko kung mapunta kayo sa impyerno. Paki ko kung wala kayong Jesus sa buhay. Wala paki ko kung ganito. I am a sleeping Christian. Ganon, and magkaroon talaga ng emphasis tong sinasabi ko ngayon dito na do not be a sleeping Christian. Pwede bang sabihin, i-chat natin dyan, gising na ako. Amen. Hindi yung wala kang paki. Paki ko kung sila'y mapunta sa impyerno, paki ko kung wala silang buhay na walang hanggan. Paki ko sa kanila, huwag kang matulog lang. You should have care. Dapat may care ka dun sa mga tao sa paligid mo, di ba? And alam niyo, minsan may mga nagsasabi na, ay ako hindi naman ako Christian kasi nagsasalita naman ako tungkol kay Jesus. Pero alam niyo ba, may mga taong tulog pero nagsasalita. Hindi, Kuya Kenneth, ano naman ako na nagwo-walk naman ako. I walk with Jesus. I walk with Jesus. Kahit ano, hindi ako tulog. Pero alam nyo, kahit tulog, may mga taong tulog na naglalakad. Pwede mong sabihin na, Kuya Kenneth, hindi, may ano naman ako. May passion naman ako kay Jesus kasi naiyak nga ako pag nagpe-pray or pag nagwo-worship. Pero alam niyo yan, kahit na minsan natutulog ka, minsan nakakaiyak ka pa din. O pwede mong sabihin na, hindi, may joy nga ako kay Lord eh. I have joy when I have Jesus. Pero alam niyo din yan, na kahit tulog, nakakangiti. Di ba? And pwede mo ding sabihin na hindi, iniisip ko naman lagi si Jesus. I think about Jesus all the time. Pero alam niyo yan na sometimes even tao, kahit tulog ang isang tao, kaya niya pa ding mag-isip. So all of this, kaya mo palang magawa itong mga bagay na to while still being a sleeping Christian. Ano ibig sabihin ba ng isang sleeping Christian? Isang tao na walang pakialam dun sa tao sa paligid niya. They are not following God's command. They are not, wala silang pake kung anong mangyari dun sa mga tao sa paligid nila. Kung sila ba'y malunod, kainin sila ng bagyo, mapunta sila sa impyerno. I do not care. Pero tayo mapalad tayo. You are blessed kasi hindi ka natulog. Ginising ka na ng Panginoon. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo kung may katabi ka dyan o sabihin mo sa sarili mo kung wala kang katabi, sabihin mo, gising na ako kapatid. Or gising ka na kapatid. Amen. Amen. Next one, next one. Yeah, let's go to Jonah chapter 7 verse 8. Sabi dito, and they said to one another, come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us. So nagbunutan sila, tapos na sinulat nila din yung mga pangalan, tapos bubunutin nila kung sino bang salarin. Tapos lumabas doon si Jonah. And then paglabas nila doon nila na-realize na baka ito si Jonah ang dahilan nito eh. And then the first thing that they asked to Jonah, kung mababasa natin dyan, sabi niya dun sa verse 7 and 8, what is your occupation? Anong trabaho mo? Nakakatawa kasi ang sabi ni Jonah, ay ako po ay prophet. So, siguro lalong natakot yung mga ano kasi isipin mo ba naman na nagpe-pray na sila, walang gumana dun sa prayer nila. And then tinanong nila ngayon isang taong natutulog na lumabas dun sa kanilang palabunutan na anong trabaho mo? Then sabi ni Jonah, ay prophet po ako. Imagine the fear of the people around him na ganun yung narinig nila. And then the next slide, sabi dito sa verse 9 to 10. Sabi sa verse 9 to 10, so I said to them, I am a Hebrew and I fear the Lord, and the God of heaven who made the sea and the dry land. So nalaman nila nga na si ano ay isang Hudyo, siya ay prophet ng Lord, siya ay ganito. And makikita natin na sinasabi dito ni Jonah na I have fear of the Lord. May takot ako sa Panginoon. Pero different eh. Magkaiba yung sinasabi niya sa isip niya at iba yung ginagawa niya. Amen. Pwede pala yun na magkaiba yung sinasabi sa ginagawa. 'Di ba? Pwede pala yung magkaiba ang sinasabi sa ginagawa. And
Yun yung prayer ko sa bawat isa na yung sinasabi natin, we have the fear of the Lord. Sana meron talaga tayong fear of the Lord. Hindi siya fear na takot ka sa Diyos, but you have so much respect to Him na kung ano yung sasabihin sa'yo ng Lord, kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, ay yun yung gawin mo. Amen? And alam niyo, nakakatawa yung tanong sa kanya dito ng mga tao kasi na-discover na nila na ito pala si Jonah pala ang salarin kaya pala tayo binabagyo dito. Ang sinabi niya, why have you done this? And sometimes kahit sabi, ang nakakatawa dito, unbeliever kasi yung nagsasabi sa kanya na bakit mo ginawa yun? May pinapagawa pala sa'yo pero hindi mo ginagawa. Then also, we can ask this question to ourselves. Tanungin mo nga yung sarili mo sa chat. Pare si Almini. Almini, why have you done this? I-chat niyo yan. Yung pangalan niyo, tapos yung question na, why have you done this? Why are you not sharing the gospel? Kailangan pa ba na may isang unbeliever na mag-wake up sa'yo, kumatok sa'yo, na, UB, why are you not sharing the gospel? O kailangan pa bang may kumatok sa'yo? Kailin, why are you not sharing the gospel? Why have you done this? Diba? And even an unbeliever knows some truth about God can rightly rebuke a Christian who is resisting God. Amen. And we're about to end. This is the last one. Sabi dito si John 11:12-16. Ito na yung nag-decide sila, nag-usap-usap sila na ano kang gagawin natin dito kay Jonah. At ganun ang nangyari na kaya tayo nagkakaganto dahil dyan kay Jonah Nag-decide si Jonah, sabi niya, ako na lang, itapon nyo na lang ako sa dagat, tapos sige, itapon nyo na lang ako sa dagat, parang ako na lang yung maging sacrifice para sa ating lahat. And then, yung mga tao, yung mga mariners, natatakot sila na alam namin na prophet to Pagka tinapon ito, yari tayo. Kaya nga sinabi nila dito, nag-pray sila dito bago nila itapon si si Jonah sa dagat. Sabi niya, "We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life and do not charge us with the innocent blood for you, O Lord. You have done it. You have done as it is pleased you." Kung nagkaroon sila ng takot. And na hindi ko malaman kung ano yung intention ni Jonah or ano yung nag-push kay Jonah na i-sacrifice yung sarili niya. Pwedeng meron siyang compassion dun sa mga sailors, dun sa mga mariners, or pwedeng nagkaroon na siya ng desire na hindi na, susunod na nga ako kay God. Or pwedeng na-feel niya na mas mabuti nang tumalon ako dito kaysa dun sa kung anong pinapagawa sa akin ng Lord. Or pwedeng maisip niya na mag-repent na nga ako fully. Pwedeng mag-repent na lang, sumunod na lang ako, maging obedient na lang ako sa Lord. Pero alam niyo ba, that this picture of Jonah sacrificing himself for the others is a picture of our Lord Jesus Christ. Wow. Lesson 5. Patapos na tayo, konti na lang talaga. Jonah is a wonderful picture of the Messiah that would come after him, our Lord Jesus Christ. Alam niyo ba na si Jonah is a picture o isa siyang parang foreshadowing or ano bang tawag pag before nangyayari? Parang si Jonah ah, ap- isa siyang picture o litrato o larawan ni Jesus Christ even in the Old Testament. Kung mababasa nyo, si Jesus pareho silang nasa storm at the sea. Familiar ba kayo doon sa kwento na yon kung saan si Jesus is nasa bagyo siya? Ang kinaibahan lang, during that time, si Jesus nandun siya sa time ng bagyo because he is obedient. Si Jonah naman nandun siya because he is disobedient. Number 2, kung mapapansin nyo, parehas din silang natutulog. Habang may bagyo, parehas silang natutulog. Si Jesus, natutulog siya because he has perfect trust on our Father. May perfect trust siya na, hindi ba't ako mapapahamak? Ang promise ko sa iyo that we will go on the other side di ba? Parehas silang natutulog, pero meron siyang perfect trust. Si Jonah naman, kaya siya natutulog kasi meron siyang ini-escapean, meron siyang tinataguan, kaya siya natutulog. Number 3, all of them were waken up by someone who is very afraid. Parehas silang ginising. Ito si
Si Jonah, ginigising siya ng mga takot na sailors. Si Jesus naman, ginigising siya ng mga takot na disciples. And number 5, both of them became a sacrifice for others. Pareho si Jonah and si Jesus Christ became a sacrifice for the others. Pareho silang ni-offer nila yung sarili ko na si Jesus, ipapapako ko yung sarili ko sa cross for all of your sins so that all of you will be forgiven. On the other hand naman, si Jonah, nag-decide siya na, sige, itapon nyo na lang ako sa dagat. Nang sa ganon, all of you will be saved. Hindi kayo makaranas ng danger. And ako na lang yung, kung ano mangyari sa akin, yun ang mangyari sa akin para maging ligtas din kayo. And number 5, the last thing na makikita natin dito is both of them led these people through their sacrifices to have faith in Jesus Christ. To have faith in God. Mababasa natin. Let's read sa next verse. Ayan. Sabi, dun sa last one, then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Wow. Sa pamagitan ng mga sacrifices nila ni Jonah at yung sacrifices ni Jesus Christ, pareho sila na nag-lead dun sa mga tao na nakakita ng sacrifices niya na sila ay magkaroon ng faith to our Lord, to our God. Wow. And alam nyo ma'am, next chapter mas ma-amaze pa kayo kasi sobrang evident talaga nung yung alam mo yung pagkakapakita kung ano yung similarities ni Jonah tsaka yung similarities ni Jesus Christ. Kung paano si Jonah is a picture of Jesus Christ in the Old Testament. This is our last lesson. When man runs, God still reigns. Amen. Na kahit ang isang tao tumakbo, kagaya nito, 'di ba? Ang nangyari dito, si si Jonah tumakas siya kay Jesus, ang sa intent niya, sige tatakbo ako, tatakas ako, magiging disobedient ako. Pero at the end of it all, God is still in control. Pwede bang i-type natin din sa chat? God is still in control. Sometimes may mga tao sa buhay natin na very disobedient. Sometimes may mga tao sa buhay natin na parang dahil dun sa ginawa nila, parang ikaw din affected ka. Naapektuhan ka dun sa nangyari dahil sa ito kasing tatay ko, ito kasing si ano, ganito kasi ang ugali ng mga yan. Kaya nagkalit-litsi ang buhay ko. O kaya ay itong kaibigan ko na to, kaya ako na-stress gawa nito. Yung katrabaho ko sa thesis, katrabaho ko, kaklase ko, or magulang ko, ate ko, nanay ko. Parang may mga tao sa paligid natin na parang may mga ginagawa sila na hindi okay and then you are affected. Pero you know that God is still in control. Kagaya ni Jonah, ang kulit niya, very disobedient siya. Pero alam niyo nangyari, dun sa pinabasa natin, sa pamagitan ng disobedience niya, naging way pa rin siya para yung mga tao dun sa boat is makakilala in who God is. Nabasa natin sa umpisa ng story na yung mga sailor or yung mga mariners, wala ang God nila kung sino-sino lang, kung sino lang yung narinig nila, but the end of the story, makikita natin that all of them took a vow and gave a sacrifice and offering to God. Amen. Na totoo nga talaga yung promise ng Lord dun sa verse sa Romans na all things work together for good for those who love Him. All things work together for good. Sometimes we may see yung ating buhay na parang ano ga nangyayari, pero believe and behold because God is in control. Amen. God is in control. Amen. Praise God, praise God. And sana magkaroon ng lalim, magkaroon ng bigat sa atin itong verse na to na especially the last one that I shared about si Jesus as a picture being cast into the sea. Nai-imagine niyo ba kung ano yung buhay or kung ano yung saya ng mga ano yung saya ng mga sailor nung nalaman nila na pagkatapos matapon si Jonah, then hindi na sila magdudusa o hindi na sila mahihirapan. The same way, when Jesus Christ died for you, hindi mo na rin kailangang bayaran kung ano yung kasalanan na nagawa mo. God paid for it. Hindi mo na kailangang maparusahan ulit. You don't have to be punished again because it has been already forgiven.
Hindi mo na pala kailangang danasin tong damnation, condemnation, yung gawa ng kaaway sa buhay mo because you are free. Someone died for you. Someone sacrificed himself for you. Kagaya na kung paano sinacrifice ni Jonah yung kanyang sarili para hindi makaranas ng danger yung mga sailors. Ganun din si Jesus Christ gave himself for you. So you won't have to be, para hindi ka na maparusahan. Amen? Amen. Praise God. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga bahay-bahay. And last one. Can we say sa ating comment, thank you, Jesus, for your sacrifice. Thank you, Jesus, for your sacrifice. Thank you, Lord. And sana kung anong joy na naramdaman ng mga sailor na nakita nila na humupa na yung bagyo, ganun din yung pasalamat natin sa Panginoon that God has forgiven all of your sins and God gave Himself for you. Binigay ng Panginoon yung sarili niya para sa iyo. Before we end, can we close our eyes and let us pray? Thank you, Jesus, for this wonderful day that you have given us. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you for your powerful word. Thank you for your amazing word that we received today. Truly, Panginoon, na hindi pa huli para kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Hindi pa huli para kami, Panginoon, maging obedient sa iyo, O God. That we can come back to you and be an obedient sons and daughters, O God. Lord, help us, Panginoon, na makalakad, Panginoon, sa kung ano yung plano mo, Panginoon, para sa bawat isa. Lord, we ask for your help na magawa namin, Panginoon, kung ano yung will mo para sa amin, O God. Lord, give us the strength, give us the boldness, give us the right word to proclaim and to preach your word that you have died and rose again and you have forgiven all our sins, O Jesus. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, yung pasalamat, pagsamba. And thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you for giving yourself to us so that we may have a good, satisfying, everlasting life. This is all we pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Napakabuti ng Panginoon. And nakakatuwa kasi actually yung mga next chapter, sobrang apparent talaga ni Jesus dito sa story na to, sa Book of Jonah. And para siyang isang treasure na nabuksan mo, yung book na to. Super ganda ng Book of Jonah. Daming matutunan and very daming revelation. And bago tayo mag-iwalay, tayo munang lahat ay maglarawan. Tayo na picture. Can we open our TV? Nasaan ka, Dave? Nasa bahay ka? Sige po, i-open natin ang ating mga camera. Hello, Kyle! Si Kyle pala yun. Yan. Sige. Oo, si Kyle nga. Tayong lahat ay mag-picture and in 1, 2, 3. Okay, isa pa. Smile. Isa pa. 1, 2, 3. Yun. Thank you. Thank you, Kyle, sa pag-join. Kala ko yung isang Kyle. Oo Hello, nga Kyle. din. Hello, Thank you sa Kyle. inyong Si lahat. Ate Precious. Kasali pa po. Hindi Ah, pa siya nauwi. very good naman nag-join si Ate Kyle. Bye-bye, guys. Thank you, Bye-bye, Kyle. everyone. Po. Thank you sa inyo. Din po. Bye. Bye-bye. Bye po. Goodbye, everybody.